Sinkhole sa Cebu o bigla na lang sumulpot malapit sa dalampasigan sa Borbon, Cebu. May kinalaman pa rito ang 6.9 deadly earthquake noong September 30. Pero ang tanong, bakit nagkaroon ng butas ang lupa? Narito po ang eksplanasyon ng eksperto. Ito po ay bato na tinatawag nating limestone. Ang limestone po ay maaring malusaw unti-unti ng mga acidic na tubig. Ang example niyan ay rainwater kasi ang rainwater is slightly acidic. So kapag po tayo ay ang isang rainwater ay pumasok sa mga fracture ng limestone at nag-crack sa limestone, mapapansin po natin dito na unti-unti niyang palalakihin yung mga fracture doon sa ilalim. At eventually, pag bumaksak siya, ay magiging sinkhole. Ang konsepto ng sinkhole ay pareho sa konsepto ng kuweba. Nagkakaroon ng dissolution o pagkatunaw ng malalaking bato dahil sa tubig ulan. At kapag lumaki na ang butas, ito'y nagiging kuweba na. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Iba't iba rin ang makikita sa sinkhole. Meron po tayong mga lugar na kung saan bumaksak tapos na-expose yung groundwater. O yung, kung kundi naman, yung tubig dagat ay nandun sa ilalim. Kaya nakikita mo yung tubig ho sa ilalim. May sitwasyon naman na wala naman tubig, kaya just lupa lang nakikita natin sa ilalim. Ang tanong, may connection ba ito sa nangyaring lindol? Meron din. Kapag nayanig ang lupa, pwede rin ito mag-trigger ng pag-collapse o sinkhole. Ayon sa tala ng mga otoridad, 22 sinkholes na ang kumpirmadong nakita sa bayan ng San Remigio, Cebu. At may posibilidad pa raw na umabot ito ng mahigit 100 kung isasama ang mga hindi pa nakikitang butas. Posible din daw na magkaroon ng sinkhole sa dagat. Pero paglilinaw niya, ang tila pagkulo ng tubig mula sa butas. Pwede raw na dahil naman sa tinatawag na sand boil. Kapag nagkaroon tayo ng ground shaking, parang naliliquify o parang nalulusaw yung lupa dahil sa paghahalo ng tubig at saka buhangin. Kaya naman po, because of pressure also, itong mga sand natin ay tumataas at parang nagiging tinatawag nating sand boil.